ngayon sa EDSA People Power Monument para sa paggunita nga po ng ika-39th anniversary ng EDSA People Power Revolution ngayong pong araw. At dito po gaganapin ang programa para sa anibersaryo na magsisimula nga po ngayong alas 8 ng umaga para sa wreath laying activity at flag raising, at mamaya pong alas 9 yung iba pa pong mga aktibidad para po sa EDSA People Power Anniversary. Sa mga sandali pong ito, nakikita na po natin na nag-e-ensayo na itong mga taga-Armed Forces of the Philippines, at naririto na rin po yung mga taga-National Historical Commission of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, MMDA, at meron din po mga sweepers dito para syempre masiguro na kapag katapos ng programa ay magiging malinis kaagad dito sa lugar na ito. Of course, nariyan din yung Mama Mary na simbolo ng EDSA People Power Revolution dahil nga po sa pagdarasal ng Rosaryo ay naging mapayapa ang revolusyon na ito. At sa punto pong ito ay makakapanayan po natin si Father Jerome Ceciliano, ang rector po ng Archdiocesan Shrine of Mary Queen of Peace, para bigyan tayo ng karagdagang detalye kaugnay dito sa programang gaganapin. Magandang umaga po sa inyo, Father Jerome. Hi Maris, magandang umaga at sa lahat ng mga televiewers. Una po sa lahat, Father, gaano po kahalaga na gunitain pa rin natin after 39 years ito pong EDSA People Power Revolution, at ano po yung significance nito sa panahon natin ngayon? Mahalagang paggunita sa EDSA Revolution dahil ipinakita ng sambayan ng Pilipino sa buong mundo na pwede tayong magkaisa, lumalaban tayo para sa laban sa katiwalian, naninindigan tayo para sa tama, at ipinaglaban natin ang karapatang pantao, inayawan natin ang korupsyon. So ito ay mahalaga na makita ngayon ng bagong henerasyon para tularan natin. Hindi natin tinotolerate kung ano man ang nagagawang mali. Bagkus tayo ay dapat na manindigan at kumilos para masawata ang mga kamalian na nangyayari sa ating lipunan. 1, 2, Alright, Father, kanina binanggit na po natin yung iba pong mga activities na magaganap, like wreath laying, flag raising, and may programa po. Ano specifically yung mga activities na gagawin po ninyo mula sa inyong end, o yung grupo po ninyo, Father? Okay, dito sa National Shrine of Our Lady Queen of Peace, ang gagawin naman namin ngayon ay mga liturgical, sacramental activities katulad ng pagdiriwang ng banal na misa. Yung araw na to ay gusto din namin na gunitain ang faith component ng nangyaring 1986 People Power. Madalas na nakikita po natin yung mga wreath laying, yung participation ng mga politiko, pero nais naman namin dito sa National Shrine of Mary Queen of Peace ay yung faith component ng ibig sabihin doon sa nangyaring revolution, ayon nga kay Cardinal Jaime Sin, ay meron talagang intervention ng Mahal na Birhen. Nabanggit mo rin yan, Maris, na napakahalaga ng naging kontribusyon, partisipasyon, intervention ng Mahal na Birhen kung kaya nagkaroon tayo ng mapayapa at matagumpay na EDSA Revolution. So ngayong araw, puro kami mga misa dito, nag-anyaya kami ng mga pare at saka obispo, at of course, inaanyayahan din namin ng taong bayan na ito naman ang pagkilala natin sa Mahal na Birhen at syempre sa ating pananampalataya at sa ating simbahan na naging bahagi din ng 1986 People Power. Father, very quickly, bilang kayo rin po ang spokesperson ng CBCP, Catholic Bishops' Conference of the Philippines, meron po ba tayong karagdagang mga activities o mensahe sa mga Pilipino, especially ngayon po sa dinaranas po na critical condition ni Pope Francis? Well, unang-una, ang sambayan ng Katolika ay nananalangin para kay Pope Francis. Yung mga misa namin ay iniaalay namin para sa kanyang pagaling. Ang mga dioceses o archidioceses sa buong Pilipinas, pati na rin sa buong mundo, nag-aalay ng panalangin. At umaasa tayo na ang Panginoon naman ay bibigyan pa rin ng lakas at tahasang pagaling ang ating Santo Papa. Yan ang ating pag-asam at naniniwala tayo na si Pope Francis ay makapagpapatuloy pa rin sa kanyang paggabay sa buong sambayan ng Katolika at higit sa lahat kung papaano niya pa rin i-govern, i-manage ang ating simbahan.
Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyong binigay niyo po sa amin, Father Jerome Ceciliano, Rector of Archdiocesan Shrine of Mary Queen of Peace. Happy anniversary po sa ating lahat. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.